Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Mabilis na tumakas ang dalawang venerable kasama si Chu Qincheng, ngunit sa halip na lumabas ng Ruby Cloud Sect, palihim silang nagtungo sa paligid ng main hall. May isang pangkat ng mga disipulong nagpapatrolya ang dumaan. Sa isang iglap, walang ingay na pinabagsak ng dalawa ang mga ito at nawalan ng malay. Ano ang ginagawa ninyo? Mahina at naguguluhang tanong ni Chu Qincheng. Kumaway si Li Jingshan. Huwag kayong mag-alala, Miss Chu. Ayos lang sila. Manatili lamang kayong tahimik at sumunod sa amin. Dinala siya ng dalawang venerable sa isang tabong lugar. Bagaman litong-lito si Chu Qincheng, nagtiwala pa rin siya sa kanila dahil wala naman silang sinasaktan. Huminto sila sa likod ng isang nakatagong bahagi ng dingding ng gusali at sumilip sa bintana. Steward Zhuo, 12 tasa na ang nainom ninyo. Maaari na ba tayong magsimula? Master. Nagtatakang tumingin si Chu Qincheng sa dalawang venerable. Pareho silang seryoso. Muli niyang ibinaling ang tingin sa loob ng bulwagan. Naroon sina He Xiaofeng, ang kanyang master na Enchanting Empress, at si Zhu Fan. Dahan-dahang ibinaba ni Zhu Fan ang kanyang tasa ng tsa. Sapat na siguro ito. Isang oras ko na silang pinatatagal. Ipagpapatuloy ko pa ba? Ngumiti siya. Enchanting Empress, tunay na napakasarap ng inyong tsa. Hindi ako nagsasawang uminom nito. Dumilim ang mukha ng Enchanting Empress. Steward Zhuo, ipinatawag kayo ni Lord Saint upang makipag-usap, hindi upang magpakabusog sa tsa. Noong una ay normal lamang ang lahat bilang paggalang sa panauhin. Ngunit paulit-ulit na lamang nagrereklamo si Zhu Fan, minsan masyadong mainit ang tsa, minsan naman masyadong malamig. Nilimas pa niya ang mga merienda, pagkatapos ay humingi ng pahintulot na magbanyo. Malinaw na sinasadya niyang magpalipas ng oras. Bilang mga taong may mataas na katayuan, natural na naging magalang sila sa simula. Ngunit halos isang oras na silang pinaglalaruan ni Zhu Fan. Hindi nila alam ang kanyang balak, ngunit nauubos na ang kanilang pasensya. Bang! Malakas na ibinagsak ni Zhu Fan ang tasa. Ile! Enchanting Empress, ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Hindi ba pwedeng mag-enjoy ang isang tao sa mainit na tsa rito? Ganito ba ang hospitality ng Ruby Cloud Sect? 18 tasa na ang nainom mo. Napangiwi si He Xiaofeng. Ika-6 mo na iyang dahilan. Hindi mo man lang ba kayang mag-isip ng bagong palusot? Baka ikaw ay natutuwa sa pagpapahaba nito, pero kami hindi. Ano ba talaga ang balak mo? Nahihiyang umiti si Zhu Fan. Ganun na pala karami. Hahaha, pasensya na, hindi ko napansin. Pero maaari pa bang humingi ng isa pang tasa? Tama na. Malakas na hinampas ni He Xiaofeng ang mesa. Zhu Fan, wala pa akong nakikilalang taong mas nakakainis kaysa sayo. Alam ko ang ginagawa mo, pero kahit gaano ka magpatagal, wala kang mapapala. Ngayon ipaliwanag mo sa akin. Bakit walang dahilan na sinalakay ng Demonic Emperor ang dalawang emperors? Kibit balikat si Zhu Fan. Alam na ng buong Sacred Domain ang nangyari. Alam din yon ng Enchanting Empress. Matagal nang may alitan ang dalawang emperor at ang Demonic Emperor kaya nagkaroon ng digmaan. Kung hindi nakialam si Lord Saint, tapos na sana yon noon pa. Pagkatapos ay nakuha na ninyo ang mapa ng Nether Sea at umalis. Kaya wala nang dahilan para makialam pa kayo sa sigalot naming mga emperor. Mission niyo ng Sacred Mountains. Lumabas ang nakakatakot na aura ni He Xiaofeng. Hindi namin kailangang humingi ng pahintulot kaninuman, lalo na sa isang tulad mo. Palihim na umisi si Zhu Fan. Magwala ka lang. Agad namang pumagitna ang Enchanting Empress. Lord Saint, mag-isip muna kayo. Kung malalaman ni Qincheng na pinatay ninyo siya, baka magpakamatay siya. Bahagyang kumalma si He Xiaofeng. Pagkatapos ay nagsalita ang Enchanting Empress. Steward Zhuo, alam kong ikaw na ang namamahala sa buong puwersa ng Demonic Emperor habang nasa seclusion si Zhao Chen. Matapang ang ginawa mong pagsisimula ng digmaan laban sa dalawang emperor sa kanyang pangalan. Pero kapag lumabas siya, ikaw ang mananagot. Ngumiti si Zhu Fan. Hindi na ninyo kailangang alalahanin yon. Lahat ng ginawa ko ay may pahintulot ng Demonic Emperor. Sinimulan ko ang digmaan sa kanyang utos. Kaya wala nang dahilan para makialam pa kayo. Napangiti ng mapanukso ang Enchanting Empress.
Steward Zhu, sinusunog mo ang sarili mong tulay. Naging malakas ang Demonic Emperor laban sa dalawang iyon dahil ako at ang Sword Emperor ang unang lumaban sa kanila. Habang nanonood lamang kayo, kami ang nagdusa ng matinding pinsala. Pinatawad ko iyon. Pero ngayon gusto mong huwag na kaming makialam. Hindi yata yan patas. Natapos na ang kasunduan natin. Kalmadong sagot ni Zhu Fan. Nakuha na ninyo ang mapa ng Nether Sea. Ano pa ang kulang? Biglang muling hinampas ni Hik Xiaofeng ang mesa. Simula ngayon, bawal na ang digmaan. Magbabago na ang 8 Emperors. Magpapadala ang Sacred Mountains ng ilang disipulo upang pumalit sa ilan sa kanila. Hindi pa namin alam kung sino. Kaya hindi ito ang tamang panahon para mangagaw pa kayo ng mga teritoryo. Napakunot ang noo ni Zhu Fan. Papalitan ng 8 Emperors. Nagbibiro ba kayo? Kinakatawan nila ang Sacred Mountains, pero sila ay lumaki sa iba't ibang sulok ng Sacred Domain. Alam nila ang tunay na kalagayan ng mundo. Samantalang ang mga disipulong iyan ay walang alam sa pamamahala ng mga lokal na puwersa. Hindi nila alam kung paano panatilihin ang kaayusan. Kapag sila ang namahala, himala na lang kung hindi magulo ang buong Sacred Domain. Magdurusa ang lahat, pati ang Sacred Mountains. Naningkit ang mga mata ni Hik Xiaofeng. Minamaliit mo ba kami? Hindi. Totoo lamang ang sinasabi ko. Matalim ang tingin ni Zhu Fan. Sa mundong ito, lakas ang batas. Pero hindi sapat ang lakas para mamuno. Kailangan mong malaman kung paano mamuno sa tao. Paano makuha ang kanilang tiwala. Paano palakasin ang sarili mong puwersa. Habang ang Sacred Mountains ay nanonood lamang mula sa itaas. Wala silang alam sa tunay na nangyayari sa ibaba. Kapag nagbigay sila ng padalos-dalos na utos, ang Sacred Domain ang magdurusa. Tahimik na nakinig ang Enchanting Empress. Ngunit malamig na umisi si Hik Xiaofeng. Walang maglalakas loob na lumaban sa amin. Kahit mga baboy pa ang ipalit namin sa 8 Emperors, wala pa ring tututol. Ngumisi si Zhu Fan. Ganoon ba? Ibig sabihin puro baboy pala ang mayroon kayo. Napakalakas ng loob mong insultuhin ang Sacred Mountains. Sigaw ni Hik Xiaofeng. Muling pumagitna ang Enchanting Empress. Steward Zhu, wala tayong kapangyarihang questionin ang pasya ng Sacred Mountains. Napakataas ng talento ng kanilang mga disipulo. Maaaring karapat-dapat nga silang pumalit sa amin. Sa paglipas ng panahon, matututo rin silang mamuno. Lene. Mapanuyang tumawa si Zhu Fan. Karapat-dapat. Sa dami ng pinakamahuhusay na cultivation technique at walang katapusang resources na ibinigay sa kanila, marami pa rin ang hindi makaabot sa Saint. Kahit gawing 8 Emperors ang mga yon, maaaring magkaroon sila ng karanasan. Pero hindi magbabago ang kanilang pag-isip. Hindi sila nagsimula sa ibaba. Hindi sila marunong makinig sa iba. Maaga o huli, sisirain nila ang lahat. Gagamitin pa nila ang kaguluhan ng Sacred Domain para lamang palakasin ang sarili nilang mga tao. Tunay ngang napakabait ng Sacred Mountains. Napabuntong hininga ang Enchanting Empress. Nagpatuloy si Zhu Fan. Isa pa ni. Ngayong ilang 8 Emperors pa lang ang papalitan nila. Sa susunod, mas marami pa. Hanggang sa isang araw, lahat ng 8 Emperors ay manggagaling na lamang sa Sacred Mountains. Wala nang lugar para sa mga ordinaryong cultivator. Pati kayo, Enchanting Empress, hindi rin ligtas. Darating ang araw na ang Sacred Mountains na lamang ang makagagawa ng sense. Mapanuyang umiti si Hik Xiaofeng. Hindi ba ganyan din naman ngayon? Hindi. Umiling si Zhu Fan. May bahagi pa rin ng resources ng Sacred Domain ang 8 Emperors. Iyon ang natitirang pag-asa ng mga cultivator sa labas ng Sacred Mountains. Pero kapag inangkin ng Sacred Mountains ang lahat, mamamatay ang natitirang pag-asang iyon. Anong pagkakataon pa ang matitira sa mga isinilang sa labas? Ngumisi si Hik Xiaofeng. Kasalanan nila yon. Mali ang lugar na pinanganakan nila. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Anuman ang alitan ng 8 Emperors, mananatili silang nakapirme. Kapag dumating na ang mga papalit, saka na kayo magpatuloy. Malalaman din ito ng ibang Emperors. Walang maaaring sumuway. Kahit ang Demonic Emperor. Lalo na ang isang hamak na tulad mo. Nagdilim ang mga mata ni Zhu Fan. Hindi ito ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta rito.
Ngunit ang naging pasya ng Sacred Mountains ay nagpaliyab ng kanyang galit. Sa dalawang buhay niya, nagsimula siya sa pinakailalim. Hindi siya kailanman yumuko sa sinuman. Kahit sa Sacred Mountains. Naniniwala siyang balang araw ay hihigitan niya ang mga ito. Wala siyang yaman o resources na tulad nila. Ngunit pinunan niya iyon ng sipag at tiyaga. Ngayon, sa bagong pasyang ito, mawawalan ng pag-asa ang lahat ng ordinaryong cultivator. Makokontrol ng Sacred Mountains ang lahat ng resources. At kahit ang pagiging saint ay magiging posible lamang kung pahihintulutan nila. Wala nang pag-asang umangat ang mga tao. Hindi alam ni Zufan kung bakit naging ganito ang Sacred Mountains. Ngunit isang bagay ang kanyang tiniyak sa sarili. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kanilang plano. Kailangan kong pabilisin ang pagbagsak ng 8 Emperors. Malalim na napabuntong hininga si Zufan upang pakalmahin ang sarili. Nang muli niyang iangat ang tingin, naging malamig at matalim ang kanyang mga mata. Iwinasiwas lamang ni Xiaofeng ang kamay na tila walang pakialam. Sabihin mo sa Demonic Emperor na itigil na ang digmaan at palitan ka bilang katiwala. Kung hindi, baka siya ang unang mapalitan sa mga 8 Emperors. Hahahan! Bahagyang umiti si Zufan. Lord Saint, gusto mo ba akong matanggal sa pwesto? Hindi. Ayoko lang sa mga taong mahilig sumuway. Kung ganoon, huwag ninyo akong sisihin kapag lumampas ako sa hangganan. Lumampas sa hangganan? Natawa ng mapanukso si Xiaofeng. Pinagbabantaan mo ba ako ngayon? Hahaha, at sa tingin mo, ano ang ipananakot mo? Napangiti si Zufan. Ewan ko, marahil si Qingcheng. Chu Qingcheng. Lalong lumakas ang tawa ni Xiaofeng. Siya. Tigilan mo ako. Walang babaeng makakaimpluwensya sa akin. Sa katunayan, siya pa nga ang gagamitin kong panakot sa'yo. Kung hindi lang dahil ayokong malaman niya ang mangyayari sa'yo, matagal ka ng patay. Kapag naisama ko na siya sa Sacred Mountains, saka ka mag-ingat. Hahahan! Sa labas ng bulwagan, nanginginig sa galit si Chu Qingcheng. Ito pala ang tunay niyang balak. Halos naniwala pa ako sa kanya. Lumingon si Zufan at mumiti. Lord Saint, minamaliit niyo naman ako. Sa tingin ba ninyo ay sinuwerte lang akong maging pinagkakatiwalaan ng Demonic Emperor? Akala ba ninyo ay katulad ninyo akong nagsusugal gamit ang damdamin ng isang babae? Napakapanganib ng ganoon. Liray, may iba ka pa bang alas? Siyempre. Lumawak ang ngiti ni Zufan. Ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mapasa inyo si Chu Qingcheng. Nagulat si Xiaofeng at ang Enchanting Empress. Anong dahilan? Agad na nagsalita ang Enchanting Empress. Zufan, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Unang beses bumaba ng Sacred Mountains si Lord Saint. Nadaanan niya ang Ruby Cloud Sect, nakita ang kagandahan ni Qingcheng, at nagustuhan siya. Isang perpektong pares lamang ang gusto niyang mabuo. Tama, mabilis na dugtong ni Xiaofeng. Ganoon lang kasimple. Ngunit mumiti lamang si Zufan. Tatlo lang naman tayo rito. Hindi na kailangang magkunwari. Ang kwentong iyan ay para lamang sa iba. Ang tunay na dahilan ay upang maitago ang lihim ng pinagmulan ni Qingcheng. Pinagmulan? Napahigpit ang ekspresyon ni Xiaofeng. Ano ba talaga ang alam mo? May kaunti akong alam. Matiim na umiti si Zufan. 100 taon na ang nakalipas, biglang nagbago ang kalangitan. Isang napakalaking pangitain ang lumitaw kasabay ng kapanganakan ni Qingcheng malapit sa Ruby Cloud Sect. Agad siyang pinuntahan ng Enchanting Empress at nakita niyang balot ang sanggol ng makukulay na liwanag. Dahil alam niyang kakaiba ito, ginawa niya itong alagad. Dahil napakahalaga ng lihim na yon, pinatahimik niya ang lahat ng nakaalam pati na ang tunay na mga magulang ni Qingcheng. Napahawak si Chu Qingcheng sa sariling bibig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Samantala, naging napakadilim ng mukha ng Enchanting Empress. Zufan! Huwag kang magsinungaling. Umiti lamang si Zufan. Enchanting Empress, bakit kayo kinakabahan? Hindi pa nga ako tapos. Nagpatuloy siya. Palihim niyong ipinasok si Qingcheng sa Ruby Cloud Sect at kayo mismo ang nagpalaki sa kanya. Ang tanging pinagsabihan niyo ay ang Lord ng 6th Sacred Mountain. Alam niyang kapag agad niyang kinuha ang bata ay mapaghihinalaan siya. Kaya naghintay siya ng 100 taon at inayos na ang kanyang anak ang magpapakasal kay Qingcheng.
Kapag nangyari iyon, natural lamang na madadala siya sa Sacred Mountain nang walang naghihinala. Isang magandang kwento ng pag-ibig. Hahahan. Napakibot ang mukha ni Hik Xiaofeng. Kalokohan. Bakit naman namin gagawin yon kay Qin Cheng? Malakas na sigaw ni Zhu Fan ang sumagot. Dahil may natagpuan kayong sinaunang tala na nagsasabing konektado siya sa isang sovereign path. Namutla si Hik Xiaofeng. Paano mo nalaman yon? Hindi lang Sacred Mountains ang may sinaunang tala. Impossible. Sigaw ni Hik Xiaofeng. Pira-pirasong impormasyon lang ang nasa amin, pero ang Lo Clan sa ilalim ng Demonic Emperor ay Young Master He. Agad siyang pinatigil ng Enchanting Empress. Ngunit huli na. Tumawa si Zhu Fan. Ano ang sabi ko? Ang mga prinsip ng Sacred Mountains ay puro impluensya lang ang puhunan. Isang pagkakamali lang sa salita, nabunyag na ang lahat. Lintik ka. Sumabog ang nakamamatay na aura ni Hik Xiaofeng. Hindi ka na maililigtas ni Chu Qingcheng. Sobra na ang nalalaman mo. Ngunit nanatiling kalmado si Zhu Fan. Young Master, kasalanan mo yan. Ang taong may alam ay hindi kailangang mamatay. Kapag sinubukan niyo akong patayin, bukas na bukas din kakalat sa buong Sacred Domain ang lihim na ito. Lahat ng Sacred Mountains ay mag-aagawan kay Chu Qingcheng. Sa tingin mo ba mananahimik ang ibang bundok? Ang mga matandang saint na ilang daang libong taon nang hindi makausad ay siguradong mababaliw sa posibilidad na maabot ang Sovereign Realm. Nanginginig sa galit si Hik Xiaofeng habang titig na titig kay Zhu Fan. Tahimik namang napamangha ang Enchanting Empress. Sa buong buhay niya, yumuyuko siya sa mga saint. Ngunit ang batang ito ay naglalaro lamang sa isip ng isang saint na parang laruan. Ngunit alam din niyang mapanganib iyon. Ang paggamit ng ganoong lihim laban sa Sacred Mountains ay parang paglalaro sa apoy. Balang araw, tiyak na susunugin siya nito. Hindi makakalimot ang Sixth Sacred Mountain. Kapag dumating ang pagkakataon, siguradong buburahin nila si Zhu Fan at ang buong Lo Clan upang mapanatiling lihim ang lahat. Huminga ng malalim ang Enchanting Empress bago nagsalita. Naging maingat ako noon. Walang dapat nakaligtas. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sa labas ng bulwagan, halos mawalan ng lakas si Chu Qingcheng. Tahimik siyang umiyak habang tinatakpan ni Li Jingxian ang kanyang bibig. Ang taong itinuring niyang ina ang mismong pumatay pala sa kanyang tunay na mga magulang. Ngumiti si Zhu Fan. Hindi kayo naging sapat na maingat. May isang taong nagkunwaring patay at nakatakas. Nakiusat sa akin si Qingcheng na alamin ang kanyang nakaraan, kaya ginawa ko. Sa katotohanan, wala siyang anumang ebidensya. Puro hinala lamang ang lahat. Ngunit sapat na ang kanyang panlilinlang upang mapaamin ang dalawa. Ngayon ay wala nang hadlang para kumilos siya laban sa Ruby Cloud Sect. Napakunot ang noo ng Enchanting Empress. Hindi. Sinigurado kong walang nakaligtas. Imposibleng may nakatakas. Sumingit si Hik Xiaofeng. Ano ba ang gusto mo kapalit ng pananahimik? Nagkibit balikat si Zhu Fan. Sasabihin ko kapag napag-isipan ko na. Pero sana walang mangyaring masama sa Lo Clan at sa Demonic Emperor dahil sa bagong pasya ng Sacred Mountains. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at lumabas ng bulwagan habang tumatawa. Wala ka talagang kwenta, Hik Xiaofeng. Malayo ka pa para maging kalaban ko. Lintik! Sa isang hampas, nadurog ni Hik Xiaofeng ang mesa. Ako ang batang Panginoon ng Sixth Sacred Mountain, pero wala akong magawa sa isang hamak na insekto. Napabuntong hininga ang Enchanting Empress. Nakakatakot talaga ang batang iyon. Nagkataon lang na matalino siya. Sa lahat ng iba pang aspeto, mas mataas ka pa rin sa kanya. Napakibot ang mukha ni Hik Xiaofeng. May dugo pang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Iyan ba ang paraan mo para aliwin ako? Master! Masama po ang nangyari. Biglang sumugod ang isang alagad. Master, may umatake sa ating mga kapatid. 50 tao ang nawalan ng malay. Ano? Napangisi ang Enchanting Empress. Walang bakas ng umatake. Wala po. Kung ganoon, napakalakas ng kalaban. Halughugin ang buong sekta. Opo. Kakaalis pa lamang ng unang alagad nang dumating ang isa pa. Master! Natagpuang walang malay si Senior Aunt May at nawawala si Junior Sister Qingcheng. Ano?
Naggitngit si Xiaofeng. Si Chu Qingcheng ay inalagaan sa loob ng 100 taon para maging akin lamang. Hindi ko hahayaang may umagaw sa kanya. Papatayin ko ang sinumang may kinalaman dito. Sa isang iglap, naglaho siya bago pa siya mapigilan ng sinuman. Hush! Sa isang masukal na kagubatan, tahimik na naghihintay si Zhu Fan nang dumating sina Li Jingshan at Qiu Yanhai kasama si Chu Qingcheng. Steward Zhu. Hindi na kailangan ng formalidad. Hindi na pinansin ni Zhu Fan ang dalawa at agad niyang tiningnan si Chu Qingcheng. Nabasa niya ang matinding sakit sa kanyang mga mata. Qingcheng, iyan ang katotohanan. Huwag ka nang malungkot. Tapos na ang lahat ng iyon. Hindi na napigilan ni Chu Qingcheng ang sarili. Yumakap siya ng mahigpit kay Zhu Fan habang nanginginig ang boses. Zhu Fan, wala na akong pamilya. Wala na akong mga magulang at ngayon nalaman kong mamamatay tao pala ang itinuring kong guro. Ako ni. Marahan siyang niyakap ni Zhu Fan at hinaplos ang kanyang likod. Narito pa naman ako, hindi ba? Mahinahon niyang sinabi. Ngayon alam mo na ang tunay niyang pagkatao. Isa lang siyang mapagkunwari. Mabuti na ring tuluyan mo na siyang iniwan. Sabihin mo lang kung paano mo gustong tratuhin siya at ako ang bahala. Napayuko si Chu Qingcheng. Sa loob ng 100 taon, ang Enchanting Empress ang nagpalaki at nagturo sa kanya. Kahit nalaman niyang ipinagkanulo siya nito, hindi pa rin niya kayang tuluyang putulin ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ngunit para kay Zhu Fan, sapat na ang pagkawasak ng ugnayan nilang dalawa. Sa mahabang panahon, ang pagmamahal at paggalang ni Chu Qingcheng sa kanyang guro ang naging pinakamalaking hadlang sa kanyang mga plano. Ngayon, wala na siyang anumang alinlangan. Alam niyang hindi gugustuhin ni Chu Qingcheng na patayin niya ang Enchanting Empress, ngunit hindi na rin siya nito pipigilan. Muli niyang hinaplos ang likod nito. Sumama ka sa kanila papunta sa Luklan. Doon ka ligtas at hindi ka maaabot ng taong iyon. Tahimik na tumango si Chu Qingcheng. Sa sandaling iyon, si Zhu Fan na lamang ang natitira niyang masasandalan. Tiyakin niyong ligtas si Miss Chu sa lahat ng oras. Opo. Magalang na yumuko ang dalawang elder bago inalalayan si Chu Qingcheng at mabilis na lumipad palayo. Napangiti si Zhu Fan. Makalipas ang ilang minuto. Paruot parito si Xiaofeng habang desperadong naghahanap ng bakas. Lintik ka, Zhu Fan. Sinadya mong ubusin ang oras ko para lituhin ako. Hindi ako magpapaloko. Hahanapin kita, dudurugin kita, at ibabalik ko si Qingcheng. Hush! Biglang may isang taong humarang sa kanyang daraanan. Napahinto siya. Magalang na nagsaludo si Zhu Fan habang nakangiti. Lord Saint, saan po kayo pupunta? Galit na sigaw ni Xiaofeng. Basura! Umalis ka sa daan. Wala kang kinalaman dito. Pinakamalaking karangalan naming paglingkuran kayo, Lord Saint. Sabihin lamang ninyo ang kailangan at baka makatulong pa ako. Tulong. Nanlilisik ang mga mata ni Xiaofeng. Ako ay isang saint na namamayani sa buong sacred domain. Ano ang maitutulong ng isang tulad mo? Lumayas ka bago ako mawalan ng pasensya. At huwag mong isipin na dahil alam mo ang lihim ko ay hindi na kita kayang pahirapan. Hindi man kita mapatay ngayon, kaya kitang bigyan ng kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Tumawa lamang si Zhu Fan. Talaga ba? Pakilinawan niya ako, Lord Saint. Nanatili siyang nakaharang sa daraanan nito. Lumitaw ang ugat sa noo ni Xiaofeng. Hiniling mo iyan. Hugh. Biglang sumabog ang napakalakas na aura ng isang saint. Buong puwersa nitong piniga si Zhu Fan. Kung isang ordinaryong emperor lamang ang nakatanggap ng ganoong presyon, matagal na itong nadurog. Ngunit si Zhu Fan ay tila tinamaan lamang ng banayad na hangin. Lumitaw ang isang umiikot na itim na enerhiya sa kanyang katawan at sinipsip nito ang buong presyon ng saint. Napatulala si Xiaofeng. Paano nangyari yon? Isa ka lang hamak na insekto pero... Bigla siyang natigilan. Sandali, hindi ka nasa key condensation stage. Paano ka nakakalipad? Mumiti si Zhu Fan. Sa tingin mo ba kayang lumipad ng isang key condensation cultivator? Kung ganoon pa rin ang lakas ko, matagal na sana akong nadurog sa presyon mo. Hindi sana tayo nag-uusap ngayon. Namutla si Xiaofeng. Kaya pala itinago mo ang tunay mong lakas. Mabigat ang kanyang tinig. Anong cultivation mo? Halos nasa tuktok na ng Emperor stage.
Humalukip-kip si Xiaofeng at mumisi. Hindi masama. Pero napakalayo pa rin yan sa isang sen. Tabi. Bigla siyang sumugod kay Zufan gamit ang buong lakas. Para sa isang sen, napakadaling patayin ang isang emperor. Ngunit, bang! Parang bumangga siya sa isang napakatigas na pader. Napatingala siya. Isang kamay lamang ang humarang sa kanya. Mahigpit siyang hinawakan ni Zufan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible. Nahinto ako gamit lang ang isang kamay. Boom! Iwinasiwas ni Zufan ang kanyang kilin arm. Parang basurang itinapon si Xiaofeng at lumipad ng mahigit 1,000 metro bago gumulong sa lupa. Pagkatayo niya, seryoso na ang kanyang mukha. Ano ka ba talaga? Bahagyang umiti si Zufan. Ako ang steward ng Luo clan si Zufan. Ang kanyang kalmadong tindig ay tila nagpapatahimik maging sa paligid. Unti-unting kinabahan si Xiaofeng. Masyado ko siyang minamaliit. Napakuyom siya ng kamao. Sacred body. Boom! Isang napakalaking puting liwanag ang sumabog. Lumitaw ang dambuhalang sacred body sa kanyang likuran. May 8 banal na espada itong nakasukbit sa likod. 2 sa mga ito ang hinugot ng higante. 100 metro ang haba ng bawat espada at nagbuga ng napakatalim na hangin kayang humiwa sa kalangitan. Samantala, sa Ruby Cloud Sect, kasalukuyang sinusuri ng Enchanting Empress ang kanyang mga walang malay na alagad nang bigla siyang natigilan. Ang sacred body ni Lord Saint. May nakatagpo siyang napakalakas na kalaban. Agad siyang lumipad patungo roon. Hush! Itinaas ni Xiaofeng ang 2 dambuhalang espada at itinuro ang mga ito kay Zufan. Ngayong alam mo na ang agwat natin, dapat alam mo ring walang laban ang imperial mark ng isang emperor sa sacred body ng isang saint. Ibalik mo ngayon din si Chu Qincheng. Kung hindi, marami akong paraan upang lipulin ang Luo clan at pati ang demonic emperor. Ngumisi si Zufan. Talaga ba? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kilin arm. Nagningning ang kanyang mga mata. Wala sana akong personal na galit sa'yo. Pero hinahabol mo si Qincheng. Mas mabuti nang mawala ka sa landas. Sa Nethersea pa lang, balak na kitang patayin. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon ikaw mismo ang lumapit. Tumawa ng malakas si Xiaofeng. Papatayin mo ako? Napakalaki ng kumpiyansa mo. Sige nga. Ipakita mo kung paano papatayin ng isang emperor ang isang saint. Boom! Sabay niyang ibinagsak ang 2 banal na espada. Nanginig ang buong kalangitan. Parang guguho ang buong mundo. Ngunit, hindi man lang kumurap si Zufan. Habang papalapit ang 2 espada, kumislap ang kanyang mga mata. Kasabay nito, isang suntok ang kanyang pinakawalan. Killing Tyrant Fist. Rumble. Isang suntok na tila kayang wasakin ang buong daigdig. Nagbanggaan ang suntok at ang 2 espada. Sa isang pagsabog ng pulang liwanag. Crack! Sabay na nabasag ang 2 banal na espada. Nabiyak ang mismong kalawakan. Lumitaw ang may itim na bitak sa paligid habang rumaragasa ang walang kapantay na lakas ng kamao ni Zufan. Walang anumang makapipigil dito. Diretso nitong tinamaan si Xiaofeng. Boom! Nabutas ang sacred body ng isang higanteng butas na humigit kumulang 500 metro ang lawak. Nanginig ang dambuhalang anyo bago tuluyang naglaho. Yuf! 3 sunod-sunod na buga ng dugo ang lumabas sa bibig ni Xiaofeng habang bumagsak siya ng malakas sa lupa. Bagsak! Malakas na bumagsak si Xiaofeng sa lupa. Wasak ang bawat buto sa kanyang katawan, at higit pa roon, malubharing napinsala ang kanyang kaluluwa. Aabutin pa ng 10 taon bago ito tuluyang makarecover. Ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang natitirang lakas. Isa na lamang siyang hamak na nilalang. Kahit isang foundation establishment cultivator, ay kaya na siyang patayin sa isang sampal. Humahangos na bumaba si Zufan, nakatingin sa kanya habang may malamig at nakakatakot na ngiti sa labi. Nanginginig sa takot si Xiaofeng. Hindi ka tao. Isa kang halimaw. Isang espiritong hayop o isang dragon. Isa akong saint, ang pinakamakapangyarihang tao, pero nagawa mong wasakin ang sacred body ko nang hindi man lang gumagamit ng imperial mark. Paano? Mahinang natawa si Zufan. Tama ka pero may kaunting mali. Umiling siya.
Kalahati akong halimaw pero hindi ako dragon o espiritong hayop. Binago ng decimating dragon ancestor ang katawan ko gamit ang isa niyang kaliskis, kaya halos hindi na ito masisira. Ang kanang braso ko naman ay mula sa paa ng isang soaring kilin. Sa Nether Sea, natanggap ko rin ang gabay ng Tyrant Emperor. Kaya para sa isang hambog na maagang saint na tulad mo, hindi ko na kailangang gumamit ng buong lakas. Ang pundasyon ko ay napakalayo kumpara sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Xiaofeng. Ano? Napakaraming sinaunang eksperto ang nasa likod mo. Sino ka ba talaga? Ngumiti si Zhu Fan. Dati akong demonic emperor Zhu Yifan. Ngayon, ako ang katiwala ng Luo Clan, si Zhu Fan. Tungkol naman sa kung paano ako nabuhay muli mananatili na lang iyong lihim. Napalunok si Xiaofeng. Narinig ko nakuha noon ni demonic emperor Zhu Yifan ang cultivation method ng Nine Serenities Sovereign. Iyon ba ang dahilan kung bakit nakaligtas ka noon? Tama. Pero huli na ang lahat. Biglang kinabahan si Xiaofeng. Anong balak mong gawin? Ngumisi si Zhu Fan. Hindi ba halata? Ibinunyag ko sa iyo ang pinakamalalaking sikreto ko. Kaya bilang kapalit dapat ganoon din ang gawin mo. Nanay kapalit? Tama. Ibahagi mo rin ang iyo. Unti-unting binalot ng itim na enerhiya ang kamay ni Zhu Fan habang ipinatong niya yon sa ulo ni Xiaofeng. Ibinukas ko ang puso ko sa iyo kaya kailangan mong mamatay. Patay na tao lang ang hindi nagsasalita. Paalam, Lord Saint. Sana sa susunod mong buhay ay muli kang ipanganak sa Sacred Mountains, hindi tulad kong nagmula sa pinakamababang antas. Pero wala naman akong reklamo. Dahil sa mababang pinagmulan kong iyon ako mismo ang nagpadala sa iyo, na isinilang sa mataas na angkan, papunta sa reincarnation. Hahahan. Ihwag-ag. Umalinggaw ang nakapangingilabot na sigaw ni Xiaofeng sa buong kagubatan, habang nilalamon siya ng maitim na enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, wala nang natira kundi abo at pira-pirasong tela na tinangay ng hangin. Huminga ng malalim si Zhu Fan. Talagang napakalakas ng cultivation ng isang saint. Buti na lang matagal ko nang hindi ginagamit ang Demon Transformation Art. Kailangan ko munang magkulong ng ilang araw para patatagin ang nakuha kong lakas. Ayokong matulad sa taksil na si Zhao Chen. Hahahan. Biglang kumibot ang tainga ni Zhu Fan. May paparating. Sa isang iglap naglaho siya. Sakto ang dating mo para magulat sa ika-6 na Sacred Mountain. Ilang sandali pa'y dumating ang Enchanting Empress. Nilibot niya ang paligid. Kakaibay. Dito ko nakita ang sacred body ng Lord Saint. Nasaan na siya? Sunod-sunod ding dumating ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect. Master! Hinanap namin ang buong paligid pero wala kaming nakitang kahit sino. Tumangbo ang Enchanting Empress. Tapos na ba ang laban? Nagkanya-kanya na sila? Wala ring bangkay. Ibig bang sabihin ang kumuha kay Qin Cheng ay napakalakas, sapat para hindi mapigilan kahit ng isang saint? May saint din ba silang kakampi? Habang naglalakad siya, may natapakan siyang kakaibang bagay. Abo. At punit-punit na tela. Napakunot ang noo niya. Ito Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang damit ng Lord Saint. Bakit narito ito? Huwag mong sabihing napatay siya. Napasinghap siya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyang napaluhod sa matinding pagkabigla. Masama ito Ang batang Panginoon ng ika-6 na Sacred Mountain ay namatay sa teritoryo ng Ruby Cloud Sect. Hindi ako patatawarin ng Mountain Lord. Mga disipulo, ipunin agad ang lahat. Pupunta tayo sa ika-6 na Sacred Mountain upang mag-ulat. Pagkalipas ng 2 linggo, sa isang malaking silid-aralan sa ika-6 na Sacred Mountain, hawak ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang abo at mga piraso ng damit. Namumula ang kanyang mga mata sa puot. Siya ang Mountain Lord. Bigla siyang sumabog sa nakakatakot na aura. Sa isang iglap, nadurog ang mesa at lahat ng kasangkapan sa silid. Tinamaan ng Enchanting Empress at tumilapon siya sa pader habang sumusuka ng dugo. Sino ang may kagagawa nito? Bakit ang anak ko lang ang namatay sa teritoryo ng 8 Emperors? Sa isang kisapmata ay nasa harapan na siya ng Enchanting Empress. Mahigpit niyang sinabunutan ito. Magpaliwanag ka. Ano ang nangyari? Bakit nangyari ito sa sekta mo?
Nanginginig ang Enchanting Empress. Mountain Lord, wala po akong kinalaman dito. Hindi kami ang may gawa. Alam kong hindi ikaw. Huwag mong sayangin ang oras ko. Wala ka namang kakayahan para gawin yon. Bam! Muli niya itong ibinato sa pader. Ang tinatanong ko ay sino liangi pumatay ay anak ay nasasakupan ng sektaan? Kung wala kang maisagot, buburahin ko ang Ruby Cloud Sect sa Sacred Domain. Agad na lumuhod ang Enchanting Empress. Mountain Lord, imbestigahan po namin ito at agad kayong bibigyan ng ulat. Napahawak ang lalaki sa ulo habang pinipigilan ang dalamhati. Fenger, napakasakit ng sinapit mo. Wala man lang naiwan kahit bangkay. Akala ko pa naman ay makakatulong sa iyo si Chu Qincheng upang maunawaan ang Sovereign Stage. Ngunit ngayon hindi na kita makikita kailanman. Huminto siya sandali. Nasaan ang disipulo mo? Kumusta siya? Kung labis siyang nagdadalamhati, maaari ko pa rin siyang tanggapin sa Sacred Mountain bilang biyuda ng anak ko. Nauutal na sumagot ang Enchanting Empress. Ang tungkol po kay Qincheng ni. Malamig ang naging tingin ng Mountain Lord. Ano ang tungkol sa kanya? Hindi ba sila naging malapit ni Fenger? Wala ba siyang pakialam na namatay ang anak ko? Isang batang Panginoon ng Sacred Mountain ang nagpakita ng pagmamahal sa kanya, pero tinanggihan niya. Hindi niya alam ang swerte niya. Kung ganoon, tatanggapin ko pa rin siya bilang manugang ko. 100 taon din naman silang magkasama. Pero siguraduhin mong magkunwari siyang nagluluksa bilang biyuda. Iyon lang ang paraan para walang maghinala ang ibang Sacred Mountains. Maliwanag ba? Nanginginig ang Enchanting Empress. Mountain Lord, hindi po iyon ang problema. Ano ba yun ang problema? Hindi ko sinasabing hindi ko kayang disiplinahin ang mga alagad ko. Pero ano? Kailangan muna po siyang matagpuan. Natigilan ng Mountain Lord. Unti-unting nawala ang kanyang pagdadalamhati. Huwag mong sabihin. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Fenger, nagpakamatay siya. Napakurap ang Enchanting Empress. Nagpakamatay? Halos hindi nga nagkakilala sina Qincheng at ang anak mo, masyado mo namang pinahahalagahan ang alindob ng sarili mong anak. Dahil hindi siya agad sumagot, lalo pang nagalit ang Mountain Lord. Wala kang silbi. Paano mo hinayaang mawala ang disipulo mo? 100 taon naming inalagaan ang mahalagang baboy na iyon. Kahit patay na ang anak ko, hindi dapat siya napahamak. Matandang bruha. Ibalik LSA akin yan, mahal kong baboy. Mahigpit niyang sinakal ang Enchanting Empress. Mas mahalaga pa sa kanya si Chu Qincheng kaysa sa sarili niyang anak. Hingal na hingal ang Enchanting Empress. Mountain Lord, makinig po kayo. Si Qincheng ni buhay pa. Agad siyang binitawan ng Mountain Lord. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin kanina? Huminga ng malalim ang Enchanting Empress. Hindi siya narito dahil may dumukot sa kanya. Nanginginig sa galit ang mukha ng Mountain Lord. Sa muling pagkakataon, sinakal niya ang Enchanting Empress, ngayon ay mas mahigpit pa kaysa dati. Ubo. Napahawak ang Enchanting Empress sa malamig na kamay na sumasakal sa kanya habang desperadong humihingang muli. Mountain Lord, maawa po kayo. Nagnitngit ang lalaki. Walang kwentang matandang bruha. Wala kang ginawang tama. Namamatay ang anak ko malapit sa sekta mo, tapos nawala pa ang mahalagang baboy na 100 taon kong ipinapalaki sa'yo. Sabihin mo nga, anong parusa ang nararapat sa'yo? Hinimas ng Enchanting Empress ang masakit niyang leg at nauutal na sumagot. Mountain Lord, nawawala lamang si Qincheng. Hanggat buhay pa siya, may pag-asa pa tayong maibalik siya. Mas mabuti yon kaysa patay na siya. As if? Bam! Muli siyang ibinato ng Mountain Lord sa lupa. Mas gugustuhin ko pang nagpakamatay siya dahil sa anak ko. Ngayon, patay na ang anak ko at nawawala pa siya. Wala na akong anak, wala pa akong nakuha. At ang mas masakit, wala man lang pala silang naramdaman para sa isa't isa. Alam mo ba kung gaano kasakit yon sa akin? Akala ko ba wala siyang pakialam sa ganoong bagay? Sa isip lamang iyon ng Enchanting Empress. Hindi niya yon isinatinig. Sa halip ay yumuko siya. Mountain Lord, sana po ay mapigilan niyo ang inyong pagdadalamhati.
Tigilan mo ang kalokohan. Sigaw ng Mountain Lord. Gusto kong malaman ang buong nangyari. Paano nawala si Qin Cheng? Magsalita ka o mamamatay ka. Wala nang nagawa ang Enchanting Empress kundi ikwento ang lahat. Isinalaysay niya kung paano ipinatawag ni He Xiaofeng si Zhu Fan upang balaan ito, ngunit sa halip ay tila alam na ni Zhu Fan ang lahat ng lihim. Hindi pa nagtatagal matapos umalis si Zhu Fan nang matagpuan naming walang malay ang maraming disipulo at nawawala na si Qin Cheng. Agad siyang hinabol ng Yaong Lord. Hindi ko akalaing iyon na pala ang huling pagkakataong makikita ko ang kanyang kahanga-hangang talino, kabaitan, at napakabuting ugali. Ay, napakasakit eh. Tama na ang pag-iyak. Malamig na putol ng Mountain Lord. Kilala ko ang anak ko. At lalong hindi siya mabait. Umiiyak ka lang para pagaanin ang loob ko. Napangiti ng pilit ang Enchanting Empress. Tunay ngang matalas ang inyong pangunawa, Mountain Lord. Ngunit marami pa rin po ang humahanga sa Yaong Lord. Hindi na yon pinansin ng Mountain Lord. Ibig sabihin, nangyari ang lahat matapos umalis si Zhu Fan. Hindi kaya siya ang may kagagawa nito? Agad na umiling ang Enchanting Empress. Hindi po maaaring siya. Bakit? Mountain Lord, napakatalino ni Zhu Fan at siya ang kanang kamay ng Demonic Emperor. Ngunit mahina lamang siya. Nasa bone tempering stage lang siya. Kung hindi dahil sa katayuan niya, matagal na siyang naging pataba sa lupa. Isa namang saint ang Yaong Lord. Hindi siya kayang galawin ng isang tulad ni Zhu Fan. Tapos ang mga kasama niya. Napapikit ang Mountain Lord. Muli namang umiling ang Enchanting Empress. Ang Lu Clan ay humingi lamang ng kanlungan sa Demonic Emperor. Wala silang eksperto na hihigit pa sa kanya. Ngunit ang dumukot kay Qin Cheng Yi. Kumikilos na parang hangin. Nagawang pabagsakin si Mei Sangu nang hindi man lang ito nakapag-react. Iyon ay lakas na maihahambing man lang sa 8 Emperors. Hindi iyon kayang gawin ng Lu Clan. At may isa pa. Ano? Noong nasa sekta kami, nakita ko ang sacred body ng Yaong Lord. Ngunit pagdating namin wala ng tao. Ibig sabihin, napakabilis ng labanan. Mountain Lord Ang tanging makakapatay sa Yaong Lord ng ganoon kabilis ay isang mid-saint. Kahit ang 8 Emperors ay hindi iyon magagawa. Tumango ang Mountain Lord. Tama ka. Pero sino? Para mapatay si Feng Er sa isang kisapmatan. Kailangang mid-saint ang gumawa noon. Marahil Mountain Lord, may hinala na po ba kayo? May malamig na ningning ang kanyang mga mata. May isang grupo lamang na may ganoong lakas. Ang mga Dragon Saints. Matagal nang hindi magkasundo ang 7 Sacred Mountains at ang mga dragon. Pero matagal na rin silang umiiwas sa anumang alitan. Hindi sila basta-basta papatay sa anak ko. Marahil na-provoke sila ng sobrang yabang ng Yaong Lord. Umiling ang Mountain Lord. Hindi. Mahigpit ko siyang binalaan na huwag kailanman galawin ang mga dragon. Kung hindi sila ibig bang sabihin may ibang sacred mountain na nakaalam sa sikreto ni Chu Qincheng? Nagkatinginan ang dalawa. Pareho silang tumango. Iyon ang pinakaposibleng paliwanag. Malinaw na si Zhu Fan ang may pinakamalaking motibo para kunin si Qin Cheng. Ngunit wala siyang sapat na lakas. Kaya tuluyan nila siyang inalis sa listahan ng mga suspect. Lalo lamang naging magulo ang buong sitwasyon. Naniniwala silang namatay si He Xiaofeng dahil sa sikreto ni Chu Qincheng. Marahil ay nalaman niya ang lihim ng kabilang panig at pinatahimik siya. Mariing sinabi ng Mountain Lord. Fenger hahanapin ko ang pumatay sa'yo. At ibabalik ko rin si Chu Qincheng. Nagtanong ang Enchanting Empress. Kung lumabas na ang lihim may bisa pa ba ang pagbabanta ni Zhu Fan? Malamig ang sagot ng Mountain Lord. Hanggat hindi ito alam ng buong mundo tunay pa rin ang banta. Hindi natin ikakalat ang lihim. Hindi rin yon ikakalat ng mga dumukot kay Qincheng. Kailangan nating mauna. Kunin natin agad si Chu Qincheng. Tumangbo ang Enchanting Empress. Kung ganoon pababayaan na lamang ba natin ang pagsuway ni Zhu Fan? Napangisi ang Mountain Lord. Lupa lang naman ang pinag-aawayan niya. Hayaan na natin siyang manggulo. Problema na iyon ng mga susunod na disipulo ng Sacred Mountains. Ang mahalaga hindi niya ibuka ang kanyang bibig.
Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Ang pinagsamang hakbang ng Seven Sacred Mountains ay bunga ng takot. Takot sa pangyayaring naganap 100 taon na ang nakalipas. Takot na may muling lumitaw na isang halimaw na kayang gumiba sa aming kapangyarihan. Kaya kokontrolin namin ang lahat ng resources. Upang kahit ang isang henyong maihahambing sa 10 sinaunang sovereigns ay hindi makaaabot sa pagiging saint ng walang pahintulot namin. Tahimik na tumango ang Enchanting Empress. Lalong bumigat ang kanyang loob. Tama ang sinabi ng batang iyon. Gusto ng Sacred Mountains na kontrolin ang lahat. Kapag nangyari iyon, wala ng pag-asa ang sinuman na makaabot sa pinakamataas na antas. Samantala, nakabalik na si Zufan sa Devil Mountain. Pagpasok niya sa pangunahing bulwagan, sinalubong siya ng mga gwardyang halatang balisa. Steward Zhu. Mabuti at dumating kayo. Napakunot no si Zufan. Anong nangyari? Bakit kayo nagtipon dito? Nagmadaling sumagot ang isa. Steward Zhu, maayos ang pagsalakay natin sa teritoryo ng Falcon Emperor at Wraith Emperor. Ngunit sila mismo ang lumabas sa larangan ng digmaan. Wala sa amin ang kayang lumaban sa kanila. Paulit-ulit nang humihingi ng tulong ang mga hukbo sa harapan. Kailangan nila ang Demonic Emperor. Pero nasa seclusion pa rin siya. Hindi na namin alam ang gagawin. Kung magpapatuloy ito, napakalaki ng magiging kaswalti natin. Tumango si Zufan. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Pupuntahan ko ngayon ang Demonic Emperor upang hilingin siya mismo ang kumilos. Habang pinupuri siya ng lahat, nagtungo siya sa pintuang bato. Demonic Emperor. May mahalaga po akong iulat. Rumble. Unti-unting bumukas ang mabigat na pintuan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakakatakot na Zhao Chen. Puno ng dugo at kabaliwan ang kanyang mga mata. Nasaan ang mga sangkap ko? Garalgal ang kanyang boses. Ngumiti si Zufan. Demonic Emperor. Hindi ko na po kayo kayang bigyan pa. Bakit? Dahil lumabas na sa digmaan ang Falcon Emperor at Wraith Emperor. Hindi na kami makabihag ng mas maraming tao. Bam! Sa isang hampas ni Zhao Chen, nadurog ang batong higaan. Mga lintik! Sinisira nila ang lahat. Papatayin ko silang dalawa. Patagong ngumiti si Zufan. May ulat din pong humihiling sa inyong personal na tumulong sa harapan. Isa pa ni. Kung magagamit ninyo ang cultivation ng 8 emperors, napakalaking tulong po noon. Nagmingning ang mga mata ni Zhao Chen sa kabaliwan. Hahaha. Gamit sila Makakamit ko ang pagiging saint. Sa isang iglap naglaho si Zhao Chen. Mag-isang naiwan si Zufan. Maya-maya'y dumating si Li Jinshan matapos maihatid ng ligtas si Chu Qincheng sa Luo Clan. Steward Zhu. Anong cultivation method ba ang ipinagamit ninyo sa kanya? Parang baliw na siya. Napabuntong hininga si Zufan. Hindi ang cultivation method ang problema. Ang puso niya mismo ang tuluyang naligaw. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig. Ngayong kumilos na ang Demonic Emperor. Magkakagatan na ang mga asong ulol. Tulad ng nangyari noon sa Devil Mountain. Hahaha. Sabik na nagsalita si Li Jinshan. Steward Zhu. Kailan tayo kikilos? Hindi na makapaghintay ang mga kapatid. Gusto na nilang lumaban. Mula nang lumabas ang Falcon Emperor. Lahat sila ay gustong makalaban ang 8 Emperors. Ang utos niyo lang ang pumipigil sa Luo Clan na lusubin at sakupin ang kanilang mga teritoryo. Sinamaan siya ng tingin ni Zufan. Masyado kang padalos-dalos. Ang mga tunay na eksperto ng Luo Clan ay nakalaan para sa pakikipagdigma laban sa Sacred Mountains. Bago dumating ang panahong iyon, walang sinuman sa kanila ang maaaring magpakita ng tunay nilang lakas. Dahil habang pinoprotektahan pa ng Sacred Mountains ang 8 Emperors, mas magiging mahirap ang pagsakop natin sa buong Sacred Domain. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong larangan, habang ang matatalas na huni ng mga agila ay humahalo sa nakapangingilabot na alulong ng mga multo. Ang biglaang pagsalakay ni na Falcon Emperor at Wraith Emperor ay hindi lamang nagpahinto sa pagsulong ng hukbo ng Demonic Emperor, kundi nabawi pa nila ang 5 lungsod. Nangyari ito dahil iniwan ng Wraith Emperor ang sarili niyang teritoryo upang makipagsanib puwersa sa Falcon Emperor.
Bagamat kapwa sila nabawasan ng hukbo matapos ang nakaraang malaking digmaan, hindi pa rin maaaring maliitin ang pinagsamang lakas nila, lalo na't dalawang 8 Emperors mismo ang nangunguna sa opensiba. Habang pinakikinggan ang mga sigaw at paghiyaw ng mga namamatay, nakasakay ang Falcon Emperor sa kanyang banal na agila at lumingon kay Wraith Emperor. Brother Wraith, bihira kang iwan ang sarili mong nasasakupan para tulungan ako. Malaki ang utang na loob ko. Tumawa ang Wraith Emperor habang napapalibutan ng kulay abong ulap. Hindi mo kailangang magpasalamat. Wala tayong pag-asang manalo kung magkahiwalay tayo, kaya nagsanib tayo ng puwersa. Kapag nasakop natin ang lupain ng Demonic Emperor, paghahasyan na lang natin. Walang halaga ang kaunting pagkalugi. Tumango ang Falcon Emperor. Tama ka. Kung magkasama tayo, kahit ang Demonic Emperor ay hindi tayo mapipigilan. Naabisuhan ko na rin ang iba para hindi na tayo muling mabigla tulad ng dati. Biglang nagdilim ang mukha ng Wraith Emperor. Si Zhu Fan ang dahilan ng lahat ng kabuluhan noong nakaraan. Kapag nakuha natin ang teritoryo ng Demonic Emperor, siya ang susunod nating alisin. Ngumiti ng malamig ang Falcon Emperor. Napakatuso ni Zhu Fan para hayaang manatili pa sa tabi ng Demonic Emperor. Bang! Tinawid nila ang tambak ng mga bangkay hanggang marating ang pintuan ng isang lungsod. Isang simpleng kumpas lamang ng kamay ang kailangan upang tuluyang sumabog at magiba ang malaking tarangkahan. May ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Ika-6 na lungsod na ng Demonic Emperor ang bumagsak. Napakabilis. Ngunit sa sandaling iyon, hush! Isang napakasamang aura ang biglang bumalot sa paligid. Nanginig ang mga sundalong papasok pa lamang sa lungsod. Parang huminto ang tibok ng kanilang mga puso at nanlamig ang kanilang dugo. Kumunot ang noo ng Wraith Emperor. Aura ba ito ng Demonic Emperor? Umiling ang Falcon Emperor. Hindi maaari. Kamakailan lang natin siya nakita. Paano naging ganito kalakas at kasamaan ang kanyang aura? Lalong lumakas ang nakapangingilabot na presyon. Kasabay nito'y umalingaw-ngaw ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na tinig. Hahaha. Falcon Emperor, Wraith Emperor. Kayong dalawang matandang hukluban, nangangahas kayong sirain ang plano ko. Sumuko na kayo. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Siya nga ang Demonic Emperor. Sa harap nila ay lumitaw si Zhao Chen, nababalot ng makapal na itim na enerhiya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kabaliwan at uhaw sa pagpatay. Paano siya naging ganito? Hindi na nag-atubili si Zhao Chen. Devil Palm. Rusto. Hindi mabilang na higanteng itim na palad ang bumagsak mula sa langit na tila mga meteor. Boom! 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 Nagliyab ang lupa sa sunod-sunod na pagsabog. Sa isang iglap, ang pinagsamang hukbo ng dalawang emperor ay nagkalasog-lasog. Ang mga katawan nila ay sumabog sa dugo at laman, nagkalat ang mga putol-putol na bangkay sa buong paligid. Falcon's Flight. Wraithful Eli. Hindi nagpahuli ang dalawang emperor. Napuno ang kalangitan ng mga gintong agila at naglalakihang anino ng mga multo na sabay-sabay sumugod sa naglalakihang mga itim na palad. Ngunit, sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga teknik, agad itong nadurog. Tinamaan ng matinding backlash ang dalawang emperor. Napaatras sila habang nagsusuka ng dugo. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Hindi ito maaari. Napakadali niyang dinaig tayo. Paano siya naging ganito kalakas? Mas lalo pang kumapal ang itim na enerhiyang umiikot kay Zhao Chen. Tumawa siya ng baliw. Hahaha! Mga inutil na matandang hukluban. Ngayon alam na ninyo ang tunay kong lakas. Ako ang magiging tagahatid ng kamatayan niyo. Hush! Mabilis siyang sumugod. Ngunit mumisi lamang ang dalawang emperor. Huwag kang masyadong mayabang, Demonic Emperor. Akala mo kaya mong harapin kaming dalawa? Hindi ka si Zhu Yifan. Sabay silang bumuo ng selyo gamit ang kanilang mga kamay. Dalawang gintong sinag ang sumabog mula sa kanilang mga katawan. Lumitaw ang kanilang imperial marks, 500 metrong gintong lawin at 100 metrong dambuhalang multo. Ngumiti ng nakabibinging baliw si Zhao Chen. Ang aking guro ang dating pinakamalakas sa 8 emperors. Ngayon ako ang susunod sa kanyang yapak at hihigitan ko pa siya. Mula ngayon, ang tatawaging pinakamalakas ay si Demonic Emperor Zhao Chen, hindi si Zhu Yifan. Hahaha! Hush!
Mula sa kanyang katawan ay sumabog ang isang dambuhalang itim na dragon na may bahid ng gintong liwanag. Ngunit kakaiba ito. Mas madilim. Mas nakapanginilabot. Para bang nagmula mismo sa kailaliman ng impyerno. Napakunot ang noo ng Falcon Emperor. Bakit iba ang Imperial Mark niya? Ang dilim nito hindi maganda ang pakiramdam ko. Mariing sinabi ng Wraith Emperor. Wala na tayong oras mag-isip. Ano man ang nangyari rito, kailangan nating wasakin ang Imperial Mark niya. Kasabay nito'y sumugod ang gintong multo. Sinundan naman ito ng gintong lawin. Boom! Nang magsalpukan ang tatlong Imperial Marks, yumanig ang buong mundo. Napasukan ng dugo ang dalawang Emperor. Nanlaki ang kanilang mga mata sa sindak. Paano nangyari ito? Pareho naming Imperial Marks natalo. Malubha rin silang nasugatan dahil sa epekto ng banggaan. Habang nakatingala sila, nakita nilang naitulak pabalik ang sarili nilang Imperial Marks. Tuluyan silang natulala. Pare-pareho silang Emperor. Ngunit ang agwat ng kapangyarihan ay hindi nila kailanman naisip na maaaring umabot sa ganito. Nasa antas na ba siya ni Zhu Yifan? Bigla. Pak! Sabay silang nanginig. Parang may mahigpit na humawak sa kanilang mga puso. Nang tumingin sila sa langit, nakita nilang nakapulupot ang mahabang buntot ng itim na dragon sa kanilang dalawang Imperial Marks. Demonic Emperor! Ano ang ginagawa mo? Napataranta ang Falcon Emperor. Ang Imperial Mark ang mismong kaluluwa ng isang Emperor. Kapag nasira iyon, katapusan na nila. Pililit nilang pinakawalan ang kanilang Imperial Marks, ngunit wala silang nagawa. Lalong humigpit ang pagkakapulupot ng itim na dragon. Kumikislap ang mga mata nito sa matinding kasakiman at kabaliwan, katulad ng may-ari nito. Dinilaan ni Zhao Chen ang sariling labi habang tumutulo ang laway. Anong ginagawa ko, sabi mo? Hehehe. Kayong mga matandang bangkay ang humarang sa pagkuha ko ng mga sangkap. Kaya ngayon kayo na ang magiging kapalit. Bilang mga 8 Emperors, napakalaki ng maitutulong ng inyong lakas sa akin. Hahaha. Nang makita ang baliw na tingin ni Zhao Chen, tuluyan ng kinain ng takot ang dalawang Emperor. Mabilis na nagsalita ang Falcon Emperor. Demonic Emperor, huwag kang padalos-dalos. Depensa lamang ang ginagawa namin. Pag-usapan natin ito. Nagpadala na ng utos ang Sacred Mountains. Papalitan nila ang ilan sa mga 8 Emperors. Kapag nagdulot ka pa ng kaguluhan ngayon, ikaw ang unang papalitan. Bahagyang tinaas ni Zhao Chen ang kilay. Sacred Mountains. Kasunod nito ay isang malamig na tawa. Wala silang kwenta. Kapag natapos ko ang aking pagsasanay sila naman ang susunod. Akala nila kaya nila akong palitan. Humph! Hindi magtatagal, luluhod sa harapan ko ang mga hangal na yon. Basura silang lahat. Hahaha! Kabaliwan! Hindi makapaniwala ang dalawang Emperor sa kanilang narinig. Ang Demonic Emperor ay hindi lamang labis ang pagmamataas, tuluyan na siyang nababaliw. Muli silang bumuo ng mga selyo gamit ang kanilang mga kamay. Scattered Falcon Feathers. Wraith Flight. Kasabay ng kanilang mahinang pagbigkas, sumabog ang gintong agila sa nakasisilaw na liwanag, nagpakawala ng hindi mabilang na gintong balahibo sa lahat ng direksyon. Samantala, umalulong ang dambuhalang multo at nagbuga ng napakaraming kulay abong anino mula sa bibig nito. Unti-unting lumiit at kumupas ang kanilang mga Imperial Mark habang naghahanap ng pagkakataong makatakas ang dalawang Emperor. Ngumisi si Zhao Chen. Ile! Maling tao ang pinili ninyong lokohin gamit ang mumunting mga pakanan nyo. Devouring Demonic Dragon. Mabilis siyang bumuo ng mga selyo. Sa isang iglap, naging makapal na itim na ulap ang itim na dragon at nilamon ang lahat ng gintong balahibo at kulay abong anino. Yuf! Napatigil ang dalawang Emperor. Nanlumo sila. Tuluyan nang nawala ang pag-asang makatakas. Habang pinagmamasdan ang umiikot na itim na enerhiyang bumabalot sa kanila, naging mabigat ang kanilang mga mukha. Humalakhak si Zhao Chen. Falcon Emperor. Wraith Emperor. Napakalayo ninyo sa akin. Sumuko na lang kayo at magsilbing pagkain ng aking paglilinang. Karangalan ninyong maging hakbang ko patungo sa Sovereign Stage. Hahaha! Bigla siyang sumigaw. Underworld! Bumulusok ang walang katapusang itim na ulap at tinakpan ang buong kalangitan.
Nanginig ang dalawang emperor sa ilalim ng napakabigat na kadiliman. Ano ito? Bakit parang nanghihina ako at sobrang sakit di? Nanlaki ang mata ng Wraith Emperor. Pipinapakialaman niya ang ating Imperial Marks. Galit siyang sumigaw. Demonic Emperor! Ano ang ginagawa mo sa aming Imperial Marks? Nagkibit balikat lamang si Zhao Chen. Wala namang espesyal. Kinukuha ko lang ang lakas nila. Kapag natapos ako maglalaho ang mga yon. At mamamatay rin kayo. Hehehe. Nanlamig ang buong katawan ng dalawang emperor. Paulit-ulit silang bumuo ng mga selyo, pilit na sinusubukang pakawalan ang kanilang mga Imperial Marks. Ngunit walang nangyari. Habang unti-unting nauubos ang kanilang lakas. Mas lalo namang lumalakas si Zhao Chen. Isa lamang ang naghihintay sa kanila. Maubos hanggang sa huling patak ng kanilang buhay. Bumagsak silang dalawa sa lupa. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang mabilis na hinihigop ang kanilang sigla. Samantala, nakapikit si Zhao Chen habang baliw na nakangiti. Ramdam niya ang patuloy na paglakas ng sarili niyang kapangyarihan. Ang Sovereign Cultivation Methods tunay ng lampas sa imahinasyon. Kapag ipinagpatuloy ko ito, ako ang magiging hari ng buong Sacred Domain. Hahaha! Biglang, isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw. Lumitaw ang isang napakalaking kulay kayumangging agila. Bumangga ito sa itim na ulap at agad na bumutas dito. Nayanig si Zhao Chen. Sa mga kuko ng dambuhalang agila ay hawak ang gintong lawin at ang multong Imperial Marks ng dalawang emperor. Mabuti, aking mahal na kasama. Napabuntong hininga ang Falcon Emperor habang pinupuri ang kanyang Spirit Beast. Nagliwanag ang mukha ng Wraith Emperor. Iyan ba ang spirit animal mo? Tamang-tama ang pagdating. Kunin na natin ang ating Imperial Marks at tumakas. Sabay silang bumuo ng selyo. Hush! Naging dalawang gintong sinag ang kanilang Imperial Marks at muling bumalik sa kanilang mga katawan. Mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Ngunit nanlisik ang mga mata ni Zhao Chen habang pinagmamasdan ang tumatakas na agila. Lintik na ibon. Mamamatay ka. Devil Palm. Boom! Isang dambuhalang itim na palad, mahigit 100 metro ang laki, ang humabol sa agila. Sinubukan nitong umiwas. Ngunit huli na. Sinunggaban ito ng napakalaking palad. Agad na bumalot dito ang umiikot na itim na enerhiya. Sa harap mismo ng dalawang emperor. Unti-unti itong naging abo. Napasinghap sila. Anong klaseng teknik ang nililinang ng Demonic Emperor? Napakasuklam. Muling ibinalik ni Zhao Chen ang itim na dragon sa kanyang katawan. Ngumisi siya. Pinahaba lang ng halimaw na iyon ang buhay niyo ng kaunti. Lene. Kasunod nito ay muli siyang sumugod sa dalawang emperor. Hindi na sila nagdalawang isip. Tumakas sila ng buong bilis. Nabaliw na talaga ang Demonic Emperor. Paano siya naging ganito? Maya-maya. Isang sipol ng hangin ang narinig mula sa kanilang likuran. Kasunod nito'y isang napakalaking palad ang mabilis na humabol. Hahaha! Akala ba ninyo makakatakas kayo sa akin sa ganyang kabagal na bilis? Mga hangal! Napasigaw ang Falcon Emperor. Bakit napakabilis niya? Parang ibang tao na siya. Biglang. Bang! Tinamaan siya ng palad mula mismo sa Wraith Emperor. Paumanhin, Brother Falcon. Hindi kita maliligtas. Ipaghihiganti na lang kita. Natigilan ang Falcon Emperor. Natumba siya dahil sa biglaang pag-atake. Sinunggaban agad ni Zhao Chen ang kanyang lig. Lintik ka, Wraith Emperor. Ginawa mo akong pain. Darating din ang araw mo. Hindi na lumingon ang Wraith Emperor. Nagpatuloy lamang siya sa pagtakas habang mabigat ang loob. Brother Falcon, patawad. Mas mabuti nang may isang mabuhay kaysa pareho tayong mamatay. Hindi masasayang ang sakripisyo mo. Sa isang iglap. Naglaho siya sa malayo. Nanginginig ang mukha ng Falcon Emperor. Mas lalo pang hinigpitan ni Zhao Chen ang pagkakasakal sa kanya. Ito ba ang tinatawag ninyong pagkakaibigan? Nakaantig naman. Hehehe. Demonic Emperor. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang kahit ano. Maawa ka ni. Hush! Nilamon siya ng makapal na itim na ulap.
Pagkaraan ng ilang minuto, naglaho ang ulap. At ang Falcon Emperor ay naging abo. Lene, gagawin ang kahit ano. Ano ako, tanga para paniwalaan ng isang 8 Emperor? Hahaha. Nagwakas sa malagim na kamatayan ng Falcon Emperor, habang ang Wraith Emperor ay nakatakas ng malubhang sugatan. Nang makita ng hukbo ng Demonic Emperor ang tagumpay ng kanilang pinuno, sabay-sabay silang nagbunyi. Ngunit, ikinaway lamang ni Zhao Chen ang kanyang kamay. Daang-daang tao ang hinigop ng itim na ulap. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat sila ay naging abo. Nanigas sa takot ang buong hukbo. Malamig na sumigaw si Zhao Chen. Mga walang silbing basura! Lumaban kayo! Sakupin iyo ang mas marami pang lupain. Magdala kayo ng mas marami pang bihag. Dahil kung wala, kayo mismo ang magiging mga sangkap ko. Naiintindihan ba ninyo? Naiintindihan po. Demonic Emperor. Nanginginig ang buong hukbo habang muling sumusulong. Wala na ang dating sigla. Ang natira na lamang ay matinding takot. Noon, lumalaban sila para sa karangalan. Ngayon, lumalaban sila upang hindi sila ang maging susunod na kainin ng kanilang sariling pinuno. Kailangan nilang magdala ng mas maraming bihag. Upang hindi sila mismo ang maging biktima. Malakas na tumawa si Zhao Chen. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Zhu Fan ang lahat. Umiling siya. Napatawa si Li Jingshan. Steward Zhu, tuluyan nang nawawala sa katinuan ang Demonic Emperor. Hayagan na niyang sinasabing ginagamit niya ang mga tao bilang sangkap sa kanyang paglilinang. Umiling si Zhu Fan. Hindi siya hangal. Nabaliw na siya. Kuminang ang kanyang mga mata. Dahil sa Demon Transformation Arc, biglang sumabog ang kanyang lakas. Dahil dito, nakalimutan na niya ang pagpipigil sa sarili. Gagawin niya ang kahit ano para lamang maging mas makapangyarihan. Kapag nais ng langit na mamatay ang isang tao, uunahin muna nitong sirain ang kanyang katinuan. Hindi magtatagal. Darating na ang Sacred Mountains upang harapin siya. Ang kailangan lang nating gawin ay hintayin ang kanyang pagbagsak. Tumango si Li Jingshan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Zhu Fan. May balita na ba mula sa mga dragon? Yumuko si Li Jingshan. Wala pa rin, Steward Zhu. Ikaw rin ba ay naiinip na? Umiling si Zhu Fan. Hindi. Mas kailangan ko lamang maging matiisin. At manatiling nakatago. At tahimik siyang naglakad palayo. Natalo ng Demonic Emperor ang Wraith Emperor at napatay pa niya ang Falcon Emperor ng mag-isa. Napabulalas ang Enchanting Empress sa pagkabigla habang binabasa ang ulat sa Jade Slip. Impossible. Hirap na hirap akong labanan ang Falcon Emperor noon, kaya paano siya natalo ng ganoon kadali? At dalawa pa silang lumaban laban sa isa. Kahit ang Wraith Emperor ay kaya pang makipagsabayan sa Sword Emperor ng matagal. Nalilito rin si Mei Sangu. Senior sister, pero iyon ang katotohanan. Patay na ang Falcon Emperor at nakatakas ang Wraith Emperor. Nasakop na rin ng Demonic Emperor ang kanilang mga teritoryo. Ibig sabihin, siya na ngayon ang pinakamakapangyarihan sa 8 Emperor at may pinakamalawak na nasasakupan. Napalalim ang pag-iisip ng Enchanting Empress. May kinalaman kaya rito ang isa na namang pakana ni Zhu Fan? Umiling si Mei Sangu. Sa tingin ko ay hindi. Harapang naglaban ang tatlo sa harap ng buong hukbo. Walang puwang para sa panlilinlang sa ganoong labanan. Kahit gaano katalino ang mga plano ng batang iyon, hindi sapat ang mga iyon upang mapilit ang 2 emperor na mawalan ng paraan. Lalong kumunot ang noo ng Enchanting Empress. Mas lalo tuloy akong naghihinala. Uminom ba ang Demonic Emperor ng kung anong pambihirang elixir, kaya bigla siyang lumakas ng ganoon? Ipinilig niya ang ulo. Hayaan na muna yon. Wala pa rin tayong bakas tungkol sa Young Lord o kung sino ang dumukot kay Qin Cheng. Wala akong oras para makialam sa alitan ng 8 emperor. Tama ang senior sister. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang alagad at yumukod. Master, may isa na namang Jade Slip na dumating. Napakalakas ng aura nito kaya hindi namin masuri. Tila para lamang ito sa inyo. Wraith Seal. Bahagyang nagulat ang Enchanting Empress. Mula ito sa Wraith Emperor.
Binasa niya ang mensahe at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinapatawag ng Wraith Emperor ang lahat ng 8 Emperor sa Wraith Bamboo Forest. May mahalagang bagay daw siyang sasabihin. Tiyak na may kinalaman ito sa digmaan, sabi ni Mei Sangu. Tumanggo ang Enchanting Empress. Sangu, sumama ka sa akin. Dahil wala pa rin tayong balita tungkol sa Young Lord at kay King Cheng, alamin na rin natin kung ano ang nangyayari sa Demonic Emperor. Sabay silang lumipad patungo sa kanilang destinasyon. Makalipas ang 1 buwan, dumating silang dalawa sa isang madilim at nakapanghihilakbot na kabubatan ng kawayan. Napakaraming bantay ang nakapalibot dito at saan man tumingin ay may mga lapida. Pagdating nila sa isang pavilion, naroon na ang iba pang emperor habang ang Wraith Emperor ang nagsisilbing punong abala. Enchanting Empress, dumating ka na. Tumayo ito at magalang na nagbigay galang. Maupo ka. Pagkaupo niya ay agad siyang nagtanong. Ipinatawag mo ba kami dahil pinatay ng Demonic Emperor ang Falcon Emperor? Lahat ay tumingin sa Wraith Emperor. Napakahina-hinala ng balitang iyon at nagdulot ng matinding pangamba sa lahat. Eksakto. Napabuntong hininga ang Wraith Emperor. Napakasaklap ng sinapit ng Falcon Emperor. Wala man lang natirang bangkay na mailibing. Ngumiti ng bahagya ang Sword Emperor. Huwag mong sabihin gusto mong ipaghiganti natin siya. Umiling ang Wraith Emperor. Hindi. Matagal nang magkakilala ang 8 Emperor. Ngayon ay magkaibigan, bukas ay maaaring magkaaway. Ang pagkamatay niya ay sarili niyang kapalaran. Huminto siya sandali bago naging seryoso ang kanyang mukha. Ngunit kakaiba ang kanyang pagkamatay. Kung hindi natin malalaman ang dahilan, baka isa-isa tayong higupin ng baliw na yon. Nanginig ang lahat. Talaga bang ganoon na siya kalakas? Tanong ng isa. Balitay hindi niyo siya natalo at doon mismo namatay ang Falcon Emperor. Totoo ba yon? Napabuntong hininga ang Wraith Emperor. Walang ibang dahilan. Tinalo niya kami sa harapang labanan. Mas mahina lang talaga kami. Natahimik ang buong pavilion. Kahit ang Sword Emperor ay nahirapang paniwalaan ito. Kung ganoon, nanganganib na ang kanyang posisyon bilang pinakamalakas sa 8 Emperor. Kung sasali rin ako sa laban, matatalo rin ba ako? Ngumiti ng mapait ang Wraith Emperor. Sword Emperor, patawad sa pagiging prangka, pero natalo mo ba noon si Zhu Yifan? Napangiwi ang Sword Emperor. Bakit mo pa binubuksan ang lumang sugat? Libu-libong taon na ang lumipas. Hindi ba't napagkasunduan na nating ibaon iyon sa limot? Tumango ang Wraith Emperor. Wala naman talagang gustong maalala ang kinamumuhiang Demonic Emperor na iyon. Siya ang tunay na pinakamalakas sa 8 Emperor. Kaya niyang harapin tayong lahat ng mag-isa. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan natin siyang balikan dahil may isa na namang Zhu Yifan na lumitaw. Kapag hindi natin tinanggap ang katotohanan, tayo rin ang magdurusa. Napakunot no ang Sword Emperor. Ibig mong sabihin si Zhao Chen ay katulad ng kanyang guro. Hindi maaari. Walang makapapantay sa talento ni Zhu Yifan. Marami pang ang nagsabing kung napunta siya sa Sacred Mountains ay maaabot niya ang rurok ng Saint Stage, baka maging sovereign pa. Si Zhao Chen. Isa lamang siyang padalos-dalos at makitid ang isip. Ni ika-10 bahagi ng lakas ng kanyang guro ay hindi niya naabot sa lahat ng panahong ito. Umiling ang Wraith Emperor. Hindi mo pa rin matanggap na nagbago na ang panahon. Naging mabigat ang kanyang tinig. Nang makaharap ko siya, para siyang ibang tao. Noon ay tuso at mapangahas siya, pero marunong magtimpi. Ngayon baliw na talaga siya. Wala na siyang kinatatakutan, kahit ang Sacred Mountains. May ilan na napangisi lamang sa sinabi niya. Ngunit nagpatuloy siya. May dahilan ang kanyang kumpiyansa. Nakita ko mismo ang lakas niya. Napatay niya ang Falcon Emperor. Unti-unti na siyang umaabot sa antas ni Zhu Yifan. May nalaman ka ba kung bakit? Mas mabuting kayo na mismo ang tumingin. Naglabas siya ng isang supot at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Ano sa tingin niyo ito? Alikabok. Mga tao. Nagulat ang lahat. Mga tao. Tumango ang Wraith Emperor. Ginagamit niya ang mga tao bilang materyales sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng aming laban, siya mismo ang umamin. Sinimulan niya ang digmaang ito para lamang magkaroon ng mas maraming sangkap. Ganyan naging abo ang Falcon Emperor. Ano?
Lahat ay napatayo sa pagkabigla. Ipinagbabawal sa sacred domain ang ganitong uri ng cultivation. Magagalit mismo ang langit. Hindi ba siya natatakot na tugisin ng sacred mountains? Mapait na umiti ang Wraith Emperor. Sinabi ko na sa inyo. Wala siyang pakialam sa sacred mountains. Sinabi pa niyang malapit na siyang maging sovereign. Kapag nangyari iyon, wala nang saysay ang sacred mountains. Sovereign? Sabay-sabay silang napasigaw. Mula pa noong sinaunang panahon ay wala nang bagong sovereign na lumitaw. Kahit ang mga saint ng sacred mountains ay hindi mangangahas magsabing maaabot nila ang antas na yon. Mahinang nagsalita ang Sword Emperor. Dalawa lamang ang paraan upang maging sovereign. Una, ang makamit ito sa pamamagitan ng sariling kaliwanagan, ngunit wala nang sinumang nagtagumpay mula pa noong sinaunang panahon. At ang ikalawa ni ang mana ng isang sovereign. Sabay-sabay nilang sinabi. Natagpuan niya ba yon? Tumango ang Wraith Emperor. Malamang. Anong klaseng cultivation art ang kayang magdoble ng lakas ng isang tao sa napakaikling panahon? Iyan din ang dahilan kung bakit napakayabang niya ngayon. Kapag nakuha mo ang mana ng isang sovereign, oras na lamang ang pagitan bago ka maging isa. Kaya natural lamang na wala na siyang pakialam sa sacred mountains. Napansin ng Enchanting Empress ang isang piraso ng tela sa gitna ng abo at pinulot ito. Ipinaliwanag ng Wraith Emperor. Napulot ko iyan mula sa mga labi ng mga taong ginamit niya sa cultivation. Mukhang pati katawan, kaluluwa, at kasuotan ay ginagawang abo ng kanyang cultivation art. Biglang nanlaki ang mga mata ng Enchanting Empress. Kapareho ito ng mga pirasong nakita ko sa lugar kung saan nawala ang Young Lord. Tahimik siyang tumango. Ikaw pala ang may kagagawa nito, Demonic Emperor. Tapos ka na. Kapag nalaman ito ng Mountain Lord, wala ka ng takas. Sa sandaling iyon ay nagsalita ang Sword Emperor. Lahat, kailangan nating muling magsanib puwersa, gaya ng ginawa natin noon laban kay Zhou Yifan, upang patayin si Zhao Chen. Naging mabigat ang kanyang tinig. Naaalala ba ninyo ang nangyari noon? Dahil sa pagdating ng isang saint, sinunog ni Zhou Yifan ang lahat ng tala at pinasabog ang sarili. Sa pagkakataong ito, dapat manatiling lihim ang lahat kung gusto nating mapasa atin ang mana ng sovereign. Bakit natin ipapaubaya sa iba ang gantimpala? Nagkatinginan ang lahat at isa-isang tumango. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumingin sa Enchanting Empress. Napakibot ang kanyang mukha. Sa ilalim ng matinding presyon ng lahat, wala siyang nagawa kundi ang dahan-dahang tumango bilang pagsang-ayon. Madilim ang kalangitan habang walang tigil ang mahinang pag-ulan. Isang taong nakasuot ng itim na balabal ang tahimik na naglalakad sa kabundukan. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang maliit na pavilion. Tumingin siya sa paligid at mahinang nagsalita. Bakit wala pa sila? Ha, Steward Zhou, matagal na kaming naghihintay sa'yo. Biglang lumitaw ang 5 tao sa kanyang harapan. Sila ang Sword Emperor at 4 pang kabilang sa 8 Emperor. Bahagyang natawa ang lalaking nakaitim at ibinaba ang kanyang hood. Si Zhu Fan pala yon. Bihira ang ganitong karangalan. Inimbitahan niyo ng palihim ang isang hamak na katiwala ng Demonic Emperor. Hindi na kailangan ng formalidad, Steward Zhou. Itinuro ng Sword Emperor ang batong mesa. Mabuti at mag-isa kang dumating. Maupo ka. Isa-isang naupo rin ang iba. Pinagpag ni Zhu Fan ang tubig sa kanyang balabal bago umupo. Mga Ginoo, ano ang dahilan ng lihim na pagpupulong na ito? Tinawag ninyo ako ng palihim at siniguradong hindi malaman ng Demonic Emperor. Hindi mo ba sinabi sa kanya? Siyempre hindi. Napansin ni Zhu Fan ang bahagyang kaba ng Sword Emperor at mumiti. Abalang tao ang Demonic Emperor. Hindi na kailangang istorbohin pa siya sa maliliit na bagay. Kaya nga narito ako, upang asikasuhin ang mga bagay na kaya kong resolbahin. Tumango ang Sword Emperor. Tunay ngang mahusay si Steward Zhou. Marami kang kayang gawin para sa kanya. Diretsong nagtanong si Zhu Fan. Ngunit hindi pa rin niyo nasasagot ang tanong ko. Bakit niyo ako gustong makausap ng palihim? Isa lamang akong katiwala. Mas mabuti sigurong kausapin niyo ang Demonic Emperor. Umiling ang Sword Emperor. Hindi. Ikaw talaga ang gusto naming makausap. Bahagya siyang umiti. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang malaman kung may napansin kang kakaiba sa Demonic Emperor nitong mga nakaraang panahon.
Kakaiba? Tumaas ang kilay ni Zufan. Wala naman. Hindi ba normal lang ang manalo? Napangiwi ang Wraith Emperor. Ikinaway lamang iyon ng Sword Emperor. Matalino ka, Steward Zhu. Alam mong hindi iyon ang tinutukoy ko. Hindi kita tinawag dito para ilabas ang mga lihim ng Demonic Emperor. Gusto ko lang malaman ang kanyang kalagayan. Alam mo ring nakakatakot ang kanyang kabaliwan at kalupitan sa larangan ng digmaan. Ang ganitong kabaliwan ay maaaring lumala at baka balang araw ay ikaw mismo ang una niyang pagbuntunan. Nagkunwaring nag-isip si Zufan. Ngayong nabanggit ninyo nga. Medyo kakaiba nga siya nitong mga nakaraang araw. Ano ang ibig mong sabihin? Naging mas mapaglihim siya. Palagi siyang nagkukulong sa cultivation, humihingi ng mas maraming bihag, at walang tigil sa pagpapalawak ng kanyang nasasakupan. Halos maubos na ang kanyang hukbo dahil sa sunod-sunod na digmaan, pero gusto pa rin niyang magpatuloy. Ang sinumang nagtangkang pigilan siya ay pinatay maliban sa akin. Napakilos ang Sword Emperor. Bakit kailangan niya ng napakaraming bihag? May ipinagbabawal ba siyang cultivation art? Nanahimik si Zufan. Muli siyang tinanong ng Sword Emperor. Kailan nagsimula ang pagbabagong ito? Hindi ko rin alam. Umiling si Zufan. Pagkatapos naming bumalik mula sa Nethersea, ilang buwan akong nagpapagaling ng mga sugat ko bago ako nakabalik sa Devil Mountain. Pagdating ko, ganoon na siya. Pagkatapos ng Nethersea, biglang nagningning ang mga mata ng 5 emperor. Sigurado, nakuha niya ang kayamanan ng Nether Sovereign. Iyon ang dahilan kung bakit bigla siyang nagbago at naging napakalakas. Gaya rin ni Zhu Yifan noon, gusto niyang angkinin ang lahat. Ngayon ay malinaw na ang tunay nilang pakay. Ngumiti ang Enchanting Empress. Steward Zhu, mukhang maayos naman ang pakikitungo sa iyo ng Demonic Emperor, kahit ganyan ang kanyang ugali. Kahit paano. Ngumiti si Zufan. Maaaring malupit siya sa iba, pero iginagalang niya ako. Kung hindi, bakit ako lang ang natirang buhay sa lahat ng kanyang mga tagapayo? Tumangbo ang Enchanting Empress. Tunay ngang bihira ang taong may talento tulad mo. Walang sinumang gustong mawala ang ganitong klaseng tauhan. Pero naisip mo na ba na darating ang araw na mawawala rin ang silbi mo? Kapag dumating ang panahong iyon, ano kaya ang gagawin niya sa'yo? May kumpiyansang sumagot si Zufan. Naniniwala akong palagi akong magiging kapaki-pakinabang. Bahagyang lumubog ang mga mukha ng iba. Mahina na nga ang cultivation, mayabang pa. Nagpatuloy ang Enchanting Empress. Talagang kahanga-hanga ang iyong katalinuhan. Kahit ang 8 emperor o maging ang mga saint ay pahahalagahan ang taong gaya mo. Ngunit sa huli ang tunay na lakas pa rin ang nangingibabaw. Kapag may isang tao nang naging napakalakas na wala nang makapapantay sa kanya, ano pa ang silbi ng iyong talino? Biglang nawala ang ngiti ni Zufan. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Tahimik na tumango ang Enchanting Empress. Alam mo kung bakit biglang lumakas ang Demonic Emperor. At lalo pa siyang lalakas. Kapag wala na siyang kaaway, para saan pa niya kakailanganin ang isang katiwala. Kaya dapat mong isipin ang sarili mong kinabukasan. Nagsalita naman ang Wraith Emperor. Steward Zhu, sa totoo lang, mas mahalaga ka pa kaysa sa isang emperor. Sa talento mo, para ka ng isang emperor kahit wala kang titulong ganoon. Kung wala ka, matagal nang bumagsak ang Demonic Emperor. Noong huli, nang magsanib puwersa kami ng Falcon Emperor, sapat na yon upang mapigilan siya. Talaga bang gusto mong manatili sa ilalim ng isang tao na sa huli ay ikaw rin ang papatayin? Napabuntong hininga si Zufan at tumingin sa maulap na langit. Sige, sabihin nyo. Ano ba ang plano ninyo? Hindi na napigilan ng Sword Emperor ang kanyang tuwa. Gusto naming tulungan mo kaming patayin si Zhao Chen. Nagpatuloy siya. Kung sasalakayin namin siya ng harapan, magtatago lamang siya. Kaya kailangan nating gawin ito ng palihim. Napakapraning niya. Halos imposibleng may makapasok sa Devil Mountain nang hindi niya nalalaman. Napakarami niyang defensive arrays. Kahit kami ay hindi makakapasok ng palihim. Ngunit ngayon, ikaw ang nangangasiwa sa buong Devil Mountain habang nakakulong siya sa cultivation. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang daan para sa amin. Tahimik na tumango si Zufan. At ano naman ang kapalit? Sabay-sabay silang ngumiti. Ang trono ng 8 emperor. Tumawa ang 5.
Ihahalal ka namin bilang bagong emperor. Kahit wala ka sa emperor stage, maaari naming iluklok ang sinuman sa Luo clan bilang pangalan lamang. Sa katotohanan ikaw pa rin ang tunay na mamamahala. Isa lamang iyong titulo para sa paningin ng iba. Tumingin si Zhu Fan sa kanila. Paano ako makatitiyak na tutuparin niyo ang inyong salita? Sa sumpa kami gamit ang aming Dao Hearts. At higit pa roon nakausap na rin namin ang Mountain Lord ng ika-6 na Sacred Mountain. Pumayag siya. Kahit palitan pa ang 8 emperor balang araw ikaw lamang ang hindi nila gagalawin. Ikaw ang kanilang poprotektahan. Sunod-sunod na tumango ang 5. Iyan ang pangakong wala ni isa sa amin ang mayroon. Maaaring mapalitan kaming lahat pero hindi ikaw. Lahat ng garantiya ay nasa iyo na. Kaya bakit ka pa nag-aalinlangan? Nakakainggit ka nga. Nasa likod mo ang Sacred Mountain. Talaga bang gugugulin mo ang buong buhay mo sa paglilingkod sa Demonic Emperor para lamang patayin ka rin niya sa huli? Sa loob-loob ni Zhu Fan ay malamig siyang ngumiti. Mukhang kaakit-akit ang alok na ito sa mga walang muwang. Habang buhay na pagiging kabilang sa 8 emperor nang walang takot na mapalitan. Ngunit kapag nagtagumpay na sila, may pakialam pa kaya ang matatandang ito sa isang walang saysay na titulo? Ang tunay nilang hinahangad ay ang sovereign stage at ang mana ng isang sovereign. Talagang bihasa silang magbalak. Ngunit ito mismo ang inaasahan ni Zhu Fan. Habang masabik sila, mas magiging madali para sa kanya ang lahat. Hinaplos niya ang kanyang baba at bahagyang ngumiti. Kailan tayo kikilos, mga Ginoo? Nagtinginan ang 5 emperor at sabay-sabay na nagtawanan. Samantalang si Zhu Fan ay nagpakawala ng isang tusong ngiti habang malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Ganyan din marahil ang ginawa ninyo noon upang maakit ang taksil na disipulong iyon, yeye. Boom! Isang buwan ang lumipas. Sa loob ng Devil Mountain, huminto si Zhu Fan sa harap ng malaking pintuang bato. Demonic Emperor, nakasakop na kami ng 3 lungsod at nakapagdala ng 2,350 bilanggo. Dalhin mo na sila sa loob. Umalinggaw ang magaspang na tinig ni Zhao Chen, kasabay ng malalakas na dagundong habang dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuang bato. Pumasok si Zhu Fan. Sa loob, nakita niyang hingal na hingal si Zhao Chen na parang mabangis na hayop. Namumula ang kanyang mga mata sa kabaliwan habang sumisigaw. Nasaan na sila? Ibigay mo na sila sa akin. Hush! Biglang lumitaw ang libu-libong tao sa madilim na silid, bumalot sa buong sahig. Nagmingas ang mga mata ni Zhao Chen sa kasakiman. Agad niyang pinakawalan ng itim na enerhiya na tila rumaragas ang alon upang lamunin ang lahat ng bilanggo. Dahil lubos na siyang nalulunod sa kabaliwan at pagnanais na lumakas, hindi niya napansin ang mapanuksong ngiti ni Zhu Fan habang tahimik itong lumalabas. Ni hindi man lang siya nilingon ng sarili niyang katiwala. Corpse explosion. Isang malamig na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Kasabay nito, kumawala ang itim na enerhiya sa isang nakakatakot na pagyanig. Nagulat si Zhao Chen at agad na tumayo, ngunit huli na ang lahat. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Isa-isang sumabog ang mga bangkay habang nakalubog sa itim na enerhiya, naglalabas ng napakalalakas na shockwave sa bawat direksyon. Napakalakas ng mga pagsabog kaya tuluyang nawasak ang tuktok ng Devil Mountain. Makapal na alikabok ang bumalot sa paligid, nilamon maging ang mararangya, ngunit nakakatakot na mga gusali. Hush! Humuni ang hangin. May isang duguang figura ang bumagsak sa lupa mula sa makapal na usok. Great Emperor! Inangat ni Zhao Chen ang duguan niyang mukha. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga mata habang naggangalit siya. Great Emperor! Dudurugin kita sa ginawa mo. Hahaha, paano naman ang iba? Isang malakas na halakhak ang sumagot. Lumapag sa kanyang harapan ang 5 natitirang 8 emperors. Naningkit ang mga mata ni Zhao Chen habang titig na titig sa kanila. Kaya pala nagsabuatan kayong mga hukluban para linlangin ako. Dapat pala'y inasahan ko na. Noon, pinagtulungan niyo ang aking guro, ngayon ako naman. Ngumisi ang Sword Emperor. Zhao Chen, nakalimutan mo na ba ang sarili mong bahagi ng traidorin natin ang guro mo? Huwag mo kaming tawaging masama kung pareho lang naman kayo. Tumawa ang Great Emperor. Napakaganda ng kapalaran. Ito ang karma sa pagtataksil mo kay Zhu Yifan. Karma? Biglang sumigaw si Zhao Chen.
Hindi kayo makakapasok sa teritoryo ko nang walang nakakapansin, lalo na rito sa Devil Mountain. Napakaraming formation ang nagbabantay dito. Paano nangyari ito? Sabay-sabay silang umiti ng may paghamak at tumingin sa isang direksyon. Napalingon din si Zhao Chen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw. Bahagyang yumuko si Zhu Fan. Demonic Emperor. Maraming salamat sa tiwalang ibinigay mo sa akin, ang ipagkatiwala sa akin ang buong Devil Mountain at ang lahat ng iyong nasasakupan. Dahil doon, naging madali para sa akin na maipasok ang 8 Emperors dito. Patawarin mo ako. Nanginig ang mukha ni Zhao Chen sa matinding galit. Zhu Fan! Walang hiya kang traidor. Ibinigay ko sa iyo ang lahat tapos ganito mo ako babayaran. Ipinagbili mo ako. Isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Lumitaw ang isang dambuhalang itim na palad na dumiretso kay Zhu Fan. Namutla si Zhu Fan at mabilis na umatras. Ngunit humarang ang Sword Emperor. Breaker. Isang nakakasilaw na liwanag ang naging isang higanting espada na humampas sa itim na palad. Boom! Yumanig ang kalangitan. Napaatras ng 10 hakbang ang Sword Emperor habang baka sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla. Samantala, napailing si Zhao Chen at napaluwa ng dugo. Lumapit ang iba. Sword Emperor, kumusta? Lahat sila'y nag-alala. Hindi nila inaasahang magiging mas malakas pa si Zhao Chen kaysa sa Sword Emperor, gaya ng dating Demonic Emperor na si Zhu Yifan. Napakapambihira talaga ng mana ng isang sovereign. Huminga ng mabigat ang Sword Emperor. Hindi na siya ang dating Zhao Chen. Kailangan nating mag-ingat. Mabuti na lamang at nasugatan natin siya bago ang laban. Kung hindi, tayo ang mapapahamak. Naggalit si Zhao Chen habang nakatitig kay Zhu Fan. Zhu Fan! Duguan ang kanyang mukha habang sumisigaw. Mabuti ang pakikitungo ko sa'yo. Bakit mo ako ipinagkanulo? Nasugatan ako dahil hinayaan mong pakialaman ng Wraith Emperor ang mga bangkay at pasabugin ang bitag habang sinisipsip ko ang kanilang lakas. Ano pa ang ginagawa ng isang walang utang na loob na tulad mo rito? Humakbang si Zhu Fan. Demonic Emperor. May halaga ang bawat tao. Sumunod ako sa iyo upang magkaroon ng kinabukasan. Ngunit habang lalo kang lumalakas, darating ang araw na hindi mo na ako kakailanganin. Ayaw kong maging isang bagay na maaari mo na lamang itapon. At ang alok ng 8 Emperors napakaganda. Gagawin nila akong isa sa kanila habang buhay. Wala akong dahilan para tanggihan yon. Kaya patawarin mo ako. Patawad? Naggitngit si Zhao Chen. Mamamatay ka sa pagtataksil mo. Sumugod siya habang binalot ng isang itim na dragon ang kanyang katawan. Layunin niyang patayin silang lahat, lalo na si Zhu Fan. Steward Zhu, huwag kang mag-alala. Sigaw ng Sword Emperor habang humaharang sa harap niya. Sa isip ni Zhu Fan, ganyan din ang sinabi ninyo noon kay Zhao Chen pero kayo rin ang nagtaksil sa kanya. Walang halaga ang mga pangako ninyo. Hindi alam ng 5 emperador ang nasa isip niya habang pinalilibutan siya upang protektahan. Nang muling sumugod si Zhao Chen, sabay-sabay silang umatake. Zhao Chen! Ikaw na nagtaksil sa sarili mong guro ang walang karapatang magsalita tungkol sa pagtataksil. Kung ihahambing sa ginawa mo, mas mabigat ang kasalanan mo. Nagngisi si Zhao Chen. Maari akong magtaksil pero walang ibang may karapatang magtaksil sa akin. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa kanyang palad. Umalinggaw ang dagundong ng itim na dragon habang sumugod ito. Lilinisin ko kayong lahat gamit ang Nether Script. Hahaha. Hindi kami papayag. Sumigaw ang Sword Emperor. Decimate, Supreme Sword. Hunt, Elusive Wraith. Unite Heaven and Earth, Enchanting Jasper. Hush! Sabay-sabay na lumitaw sa himpapawid ang 5 Imperial Marks at bumangga ang mga ito sa itim na dragon. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong Sacred Domain. Nabutas ang makapal na kadiliman at muling sumilay ang liwanag. Ang banggaan ng 6 na Imperial Marks ay tila sapat upang wasakin ang buong mundo. Napaatras ang 5 emperador, namumula ang kanilang mga mukha habang sabay-sabay na nagsusuka ng dugo. Si Zhao Chen naman ay napaatras ng mahigit 10 hakbang at napaluwa ng napakaraming dugo na nabasa ang lupa. Tumawa ang Wraith Emperor. Zhao Chen, alam naming napakalakas ng cultivation technique mo.
Pero hanggat hindi mo napapalibutan at nakokontrol ang aming mga kaluluwa, hindi mo kami marerefine. Kailangan lang naming salubungin ang bawat pag-atake mo ng buong lakas. At sa lagay mong iyan, hindi kakayanin ng katawan mo ang paulit-ulit na banggaan. Ilang beses pa, at kusa nang babagsak ang katawan mo. Demonic Emperor, tapos na ang laban. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.